Alas 3 na naman ng madaling araw. Ang pamilyar na bigat sa inyong pantog ay muli na namang sumira sa inyong malalim na tulog. Akala ninyo ay magiging maayos ang lahat. Humihi naman kayo bago matulog. Pero heto na naman kayo naglalakad sa malamig na sahig papunta sa banyo sa pangalawa o baka pangatlong beses na. Bumalik kayo sa kama pero gising na ang inyong diwa. Kung ano na ang tumatakbo sa isip ninyo? Tiningnan ninyo ang orasan. 3:17 ng madaling araw. Alam ninyong ilang oras na lang tutunog na ang inyong alarm at kailangan ninyong harapin ang maghapon na kulang sa tulog. Marahil sinabi ninyo na sa sarili ninyo na bahagi lang ito ng pagtanda. Na normal lang ito. Pero paano kung hindi? Paano kung ang gabi-gabing abala na ito ay hindi lang simpleng perwisyo, kundi isang malinaw na senyales na ipinapadala ng inyong katawan? Isang senyales na kung matututunan ninyong basahin, ay maaari ninyong maayos. Ako po si Dr. Benigno Manlapas, isang doktora na naglalaan ng panahon para sa kalusugan ng ating mga nakatatanda. Ngayong araw, hihimayin natin kung bakit ito nangyayari. Hindi lang tayo maglilista ng mga dahilan. Ituturo ko sa inyo kung paano tukuyin ang pagkakaiba ng mga ito at bibigyan ko kayo ng mga praktikal at subok na estratehiya na pwede ninyong simulan ngayong gabi para mabawi ang inyong mahimbing na tulog. Ito ang video na matagal nyo nang hinahanap. Alamin natin ito. Una sa lahat, bago natin sabihing may problema, alamin muna natin kung ano ang normal pagdating sa pagbanyo, lalo na sa atin na nasa edad 50, 60 at pataas. Nagbabago ang ating katawan at gayon din ang ugali ng ating pantog. Pag-usapan muna natin ang sa umaga. Karamihan sa mga urologist at espesyalista mula sa mga kilalang ospital tulad ng Philippine General Hospital at St. Luke's Medical Center ay sumasang-ayon na ang pag-ihi ng humigit kumulang 6 hanggang 8 beses sa oras ng inyong paggising ay itinuturing na nasa normal na antas. Kung umiinom kayo ng maraming tubig o kung kayo ay umiinom ng pampaihi o diuretic para sa alta presyon, ang bilang na ito ay maaaring tumaas marahil hanggang 10 beses. Ito ay ang tamang pagproseso lang ng inyong katawan sa mga likido. Ang mahalaga ay hindi kayo pumupunta sa banyo kada 30 minuto at hindi kayo nakakaramdam ng biglaang matinding pangangailangan na umihi sa lahat ng oras, 6 hanggang 8 beses. Iyan ang normal sa araw. Ngayon, pag-usapan naman natin ang gabi. Dito nagsisimula ang kalituhan. Para sa isang taong nasa edad 20 o 30, ang pagbangon sa gabi para umihi ay bihira. 0 ang normal. Para sa atin na nasa edad 50, pataas, nagbabago ang mga panuntunan. Ang paggising ng isang beses bawat gabi para gumamit ng banyo ay napakakaraniwan at hindi karaniwang itinuturing na problemang medikal. Siguradong abala ito, pero madalas ay normal na bahagi lang ito ng pagtanda. Ang tunay na problema at ang tatalakayin natin ngayon ay may medikal na pangalan, nocturia. Ang nocturia ay klinikal na tinutukoy bilang paggising ng 2 o higit pang beses bawat gabi para umihi. Ito ang sukatan. Dito na ito tumitigil sa pagiging simpleng istorbo at nagiging isyung medikal
Bakit? Dahil ang paggising ng 2, 3 o 4 na beses sa isang gabi ay talagang sumisira sa istruktura ng inyong pagtulog. Hindi kayo nakakakuha ng sapat na malalim at nakapagpapanumbalik na pahinga. Nagdudulot ito ng pagkapagod sa araw, paglutang ng isip o brain fog at pagiging mainitin ng ulo. Pinatataas nito ang inyong presyon ng dugo at ang pinakamapanganib para sa mga senior citizen, labis nitong pinatataas ang panganib ng pagkadulas o pagkahulog sa gabi. Ang madilim na paglalakad papunta sa banyo ay isa sa mga pinakamapanganib na biyahe na pwede ninyong gawin. Kaya para malinaw ang isang beses ay maaaring normal na pagtanda. Ang 2 o higit pa ay problema na kailangan nating solusyonan. Siyempre, may mga eksepsyon. Kung uminom kayo ng isang malaking baso ng soft drinks habang nanonood ng pelikula at natulog makalipas ang 1 oras, hindi kayo dapat magtaka kung magising kayo. Hindi natin pinag-uusapan ang masamang gabi na kayo rin naman ang may gawa. Ang pinag-uusapan natin ay ang paulit-ulit na pattern ng paggising ng 2 o higit pang beses kahit sinusubukan ninyong gawin ang mga tamang bagay. Kaya bakit kayo pinipilit ng inyong katawan na gawin itong ang sanhi ng inyong nokturya ay hindi misteryo? Sa katunayan, para sa karamihan ng mga tao, pumapatak ito sa isa sa 5 pangunahing kategorya. Iilista ko muna ang mga ito ng mabilisan at pagkatapos ay hihimayin natin ang bawat isa. Ika-5, isang simpleng problema ng physics at gravity. Ang likido na naipon sa inyong katawan buong araw ay bumabalik sa inyong sistema kapag gabi. Ika-4, isang babala mula sa inyong metabolismo. Nahihirapan ang inyong katawan na kontrolin ang asukal sa dugo at nagtatrabaho ng husto ang inyong mga bato o kidneys para ilabas ito. Ika-3, problema sa tangke ng imbakan. Ang issue ay hindi ang dami ng ihi kundi ang kakayahan ng pantog na hawakan ito o para sa mga kalalakihan, problema sa pag-ubos nito. Ika-2, isang nakatagong magnanakaw ng tulog. Baka magulat kayo na hindi kayo nagigising dahil kailangan ninyong umihi. Nagigising kayo dahil sa ibang mas mapanganib na dahilan at saka nyo lang napapansin ang inyong pantog at ang nangunguna ang master switch. Ito marahil ang pinakakaraniwang dahilan para sa mga taong higit sa 70 anyos. Isang partikular na pagbabago sa hormones dulot ng edad na nag-uutos sa inyong mga bato na patuloy na gumawa ng ihi buong gabi kahit dapat sana ay nagpapahinga ang mga ito. Okay, kung nakilala ninyo ang inyong sarili sa alinman sa mga paglalarawang iyon, makinig ng mabuti. Ito ang pangako ko sa inyo. Para sa bawat isa sa 5 dahilang ito, ibibigay ko sa inyo ang mga partikular na sintomas na dapat bantayan. Ito ang pinakamahalagang bahagi. Tutulungan kayo nitong maging detektive ng inyong kalusugan at matukoy kung bakit ito nangyayari. Ang mga sintomas para sa problema sa pantog ay ibang-iba sa mga sintomas ng problema sa asukal sa dugo. Pagkatapos nating matukoy ang sanhi, bibigyan ko kayo ng praktikal at pwedeng gawin na payo. Hindi ito malalabong payo tulad ng matulog ng maaga. Ito ay mga partikular na estratehiya sa pag-uugali at pagkain na pinatunayan ng pananaliksik na pwede ninyong gamitin ngayong gabi para makakita ng pagbabago.
Susundin natin ang mga pangunahing tuntunin ng good sleep hygiene. Ibig sabihin, hindi ko kayo papayuhan na kumain sa loob ng 3 oras bago matulog o uminom ng maraming tubig sa loob ng 2 oras bago matulog. Iyan ay mga batas na hindi natin babaliin. Ang ating mga tips ay gagana kasabay ng mga tuntuning iyon. Simulan na natin ang countdown. 5, ang higante ng gravity o peripheral edema. Nagsisimula tayo sa number 5. At ito ay isang purong problemang mekanikal. Ang sanhi ay hindi ang inyong pantog o ang inyong mga bato, kundi ang inyong mga binti. Ang problema ay tinatawag na peripheral edema, na isang medikal na termino para sa pamamanas o pag-iipon ng tubig sa inyong mga binti, bukong-bukong at paa. Paano ninyo malalaman kung ito ang kaso ninyo? Napakadaling makita. Tingnan ang inyong mga bukong-bukong sa pagtatapos ng araw. Mukha ba silang maga o manas? Kapag tinatanggal ninyo ang inyong medyas, nakakakita ba kayo ng malalim na marka sa inyong balat? Masikip ba ang inyong sapatos sa gabi kumpara sa umaga? Kapag nagigising kayo sa gabi, lalo na sa unang kalahati ng gabi, sabihin nating 1:00 ng madaling araw, umiihi ba kayo ng napakarami? Napapansin ba ninyo na bumabalik sa normal ang inyong mga bukong-bukong sa umaga para lang maulit ang siklo? Kung tumatango kayo ng oo, malaki ang posibilidad na ito ang pangunahing dahilan para sa inyo. Isipin ninyo ang inyong katawan bilang isang bahay na may 2 palapag. Sa araw kayo ay nakaupo o nakatayo, kaya nasa taas kayo. Ang gravity na sinabayan ng tumatandang mga ugat na hindi na kasing husay sa pagbomba ng dugo pabalik sa itaas ay nagiging dahilan para ang likido o tubig ay maipon sa basement na siya ninyong mga binti at bukong-bukong. Ang inyong mga bato na siyang sistema ng pagsasala sa 2 palapag ay hindi maproseso ang likidong ito dahil na-trap o naipit ito sa inyong mga binti. Tapos matutulog na kayo. Hihiga kayo ng patag. Whoosh! Lahat ng likidong naipon sa inyong basement buong araw ay hindi na lumalaban sa gravity. Dumadaloy ito pabalik sa inyong daluyan ng dugo. Nararamdaman ng inyong katawan ang labis na likidong ito at ang inyong mga bato, ang sistema ng pagsasala, ay makakakuha na ng pagkakataon. Magtatrabaho sila ng husto at sasabihing, kailangan nating ilabas ang lahat ng sobrang tubig na ito. Magsisimula silang gumawa ng maraming ihi. Mabilis mapupuno ang inyong pantog at gising na kayo. Dahil ito ay problemang mekanikal, kailangan natin ng solusyong mekanikal. Una, itaas ang inyong mga binti bago matulog. Ito ang nag-iisang pinakamabisang tip. Dapat kayong humiga at itaas ang inyong mga paa ng mas mataas kaysa sa inyong puso sa loob ng hindi bababa sa 1 hanggang 2 oras bago kayo matulog. Huwag lang ipatong sa mababang bangkito. Humiga sa sofa o sa kama at lagyan ng 2 o 3 unan sa ilalim ng inyong mga binti at bukong-bukong. Pangalawa, ang timing ay napakahalaga. Gawin ito mula halimbawa 8:00 hanggang 9:30 ng gabi habang nagbabasa ng libro o nanonood ng TV. Ang pagtataas na ito bago matulog ay puwersahang ibinabalik ang likido sa inyong sistema habang gising pa kayo. Mapapansin ninyong tatayo kayo para umihi bago kayo matulog.
Inuubos ninyo ang tangke sa inyong oras, hindi sa oras ng inyong pantog. Pangatlo, magsuot ng compression socks. Sa araw magsuot ng mild compression socks. Nakakatulong ito na maiwasan ang pag-iipon ng likido sa inyong mga binti. Pang-apat, kung nakaupo kayo buong araw, tumayo kada oras. Gumawa ng simpleng pagtataas ng sakong o ankle pumps. Pinipiga nito ang inyong mga kalamnan at tumutulong na itulak ang likido pabalik sa itaas, pinipigilan ang pagbaha sa basement. Ito ay simpleng physics. Ipinakita ng mga pag-aaral sa mga nakatatanda na ang panahon ng pagtataas ng paa bago matulog ay makabuluhang nakakabawas sa bilang ng pagpunta sa banyo sa gabi. Inililipat lang ninyo ang oras ng pag-ihi mula 2:00 ng madaling araw papuntang 9:00 ng gabi. Kung tinamaan kayo sa puntong ito, kung kayo yung taong nakakakita ng marka ng medyas gabi-gabi, pakiusap na mag-comment sa ibaba para malaman ko. Tumuloy na tayo sa number 4. Ang koneksyon sa asukal sa dugo, diabetes o pre-diabetes. Pasok sa ika-4 na pwesto ay isang malaking babala na ang metabolic system ng inyong katawan ay nasa ilalim ng stress. Pinag-uusapan natin ang mataas na asukal sa dugo na kilala rin bilang hyperglycemia. Ito ay pangunahing sintomas ng type 2 diabetes, pero napakakaraniwan din nito sa milyon-milyong tao na pre-diabetic at hindi man lang nila alam. Ang mga sintomas dito ay iba sa manas. Ito ay nararamdaman sa buong katawan. Nagigising ba kayong uhaw na uhaw? Mayroon ba kayong baso ng tubig sa tabi ng kama dahil tuyo ang inyong bibig? Umiihi rin ba kayo ng madalas sa araw? Hindi lang sa gabi. Nakakaramdam ba kayo ng hindi pangkaraniwang gutom? Nakakaranas ba kayo ng hindi maipaliwanag na pagbaba ng timbang, panlalabo ng paningin o pamamanhid at tila tinutusok-tusok na pakiramdam sa inyong mga kamay o paa? Napakarami ba ng inyong ihi sa tuwing pupunta kayo sa banyo? Ito ay mga klasikong babala. Simple lang ang aralin sa biology dito. Isipin ang inyong daluyan ng dugo bilang isang ilog. Kapag mataas ang inyong asukal sa dugo, parang may nagbuhos ng tontonadang asukal sa ilog na iyon. Ang dugo ay nagiging malapot at parang arnibal. Ayaw ito ng inyong katawan. Mapanganib ito. Kaya maglulunsad ito ng emergency response. Kailangan nitong palabnawin ang arnibal. Magsisimula itong humigop ng tubig mula sa lahat ng tissue ng inyong katawan, mula sa inyong balat, kalamnan, mata, at ibubuhos ito sa daluyan ng dugo para palabnawin ang asukal. Ang lahat ng sobrang tubig na ito ay dadaloy ngayon sa inyong mga bato. Ang inyong mga bato na sinusubukang iligtas kayo ay makikita ang lahat ng labis na asukal na ito at sasabihin, kailangan nating ilabas ang lasong ito. Magsisimula silang magtrabaho ng overtime, sinasala ang asukal at itinatapon ito sa inyong pantog. At kasama nito ang maraming tubig. Ang prosesong ito ay hindi tumitigil dahil lang sa tulog kayo. Desperadong sinusubukan ng inyong katawan na pamahalaan ang krisis sa asukal at gigisingin kayo nito kahit ilang beses pa para mailabas ito. Una, magpakonsulta sa doktor. Hindi ito problemang pwedeng ipagpaliban. Dapat kayong magpa-schedule ng appointment at humiling ng fasting blood glucose test
at higit sa lahat, isang HbA1c test. Ang HbA1c ay nagbibigay ng average ng inyong asukal sa dugo sa nakalipas na 3 buwan at ito ang pinakamahusay na pamantayan para sa diagnosis. Pangalawa, itigil ang pagkain ng carbs at matatamis sa gabi. Ito ang ating tuntunin na 3 oras bago matulog, pero kritikal ito para sa inyo. Ang merienda sa gabi na biskwit, ice cream, matatamis na kakanin o kahit maraming prutas ay magpapataas ng inyong asukal sa dugo sa eksaktong oras na ang inyong katawan ay pinakahindi handang hawakan ito. Ang pagtaas ng asukal ng alas 9 ng gabi ay direktang sanhi ng inyong pagbangon ng alas 2 ng madaling araw. Pangatlo, pagtuunan ng pansin ang inyong huling kain. Gawing puno ng protina ang inyong hapunan na may masustansyang taba at fiber tulad ng manok, isda, abokado at gulay. Nagbibigay ito ng matatag na enerhiya ng walang biglaang pagtaas ng asukal. Pang-apat, maglakad-lakad ng 10 minuto. Pagkatapos ng inyong hapunan, ang maikling 10 minutong paglalakad ay malaki ang maitutulong para sipsipin ng inyong mga kalamnan ang asukal sa dugo na nagbabawas ng trabaho ng inyong mga bato. Para sa napakaraming pasyente, kapag nakontrol nila ang kanilang asukal sa dugo sa pamamagitan ng dieta, ehersisyo o gamot, ang kanilang sintomas ng pag-ihi sa gabi ay bumubuti ng husto o nawawala ng tuluyan. Hindi ninyo inaayos ang sintomas na pag-ihi. Inaayos ninyo ang ugat na dahilan ang asukal. Ikatlo, ang problema sa tangke ng imbakan, OAB o BPH. Sa ikatlong pwesto, meron tayong issue sa tubo o plumbing. Ito ay kapag ang problema ay hindi ang dami ng ihi na ginagawa ng inyong mga bato, kundi ang issue sa inyong pantog, ang tangke mismo. Nahahati ito sa 2 pangunahing kategorya. Overactive bladder o OAB para sa parehong lalaki at babae at benign prostatic hyperplasia o BPH o ang pamamaga ng prostata para sa mga lalaki. Ang susing salita para sa kategoryang ito ay urgency o biglaang pangangailangan. Para sa OAB sa mga lalaki at babae, bigla ba kayong nakakaramdam ng desperado at matinding kagustuhan na umihi? Pakiramdam ba ninyo ay hindi nyo na ito mapigil tulad ng dati? Kapag nagising kayo, kailangan ba ninyong tumakbo sa banyo? At ang mahalaga, kapag umihi kayo, kaunti lang ba ang lumalabas? Ito ang klasikong senyales. Madalas pero kaunti. Para naman sa BPH, sa mga lalaki lang ito. Nahihirapan ba kayong simulan ang pag-ihi? Mahina ba ang tulo? O patigil-tigil? Pakiramdam ba ninyo ay hindi nyo kailanman nauubos ang laman ng inyong pantog? Tumutulo pa ba o nagdidribble pagkatapos ninyong umihi? Ang hindi kumpletong pag-ubos na ito ang problema. Ang inyong pantog ay isang kalamnan. Sa isang malusog na pantog, nananatili itong nakarelax habang napupuno at kumukontra lamang kapag inutusan ninyo. Sa isang overactive bladder, ang kalamnan na iyon ay nagiging magalaw o irritable. Kumukontra ito at nagpapadala ng emergency signal na puno na ako sa inyong utak kahit nakaunti pa lang ang laman nito. Para itong sensitibong alarma ng kotse na tumutunog kahit sa ihip lang ng hangin. Para sa mga lalaki, ang prostata ay isang maliit na glandula na kasing laki ng walnut na
nakapalibot sa labasan ng ihi sa may paanan ng pantog. Habang tumatanda ang mga lalaki, madalas lumalaki ang glandulang ito. Isipin ninyo ang pagpisil sa isang hose ng tubig. Ang laking glandula na ito ay pinipisil ang tubo. Kaya kahit puno na ang inyong pantog, hindi ninyo mailabas ang lahat ng ihi. Kalahati lang ang nauubos ninyo. Patuloy na nagtatrabaho ang inyong mga bato at makalipas ang 90 minuto, ang kalahating punong pantog na iyon ay puno na naman. Una, magpatingin sa urologist. Ang tamang diagnosis mula sa espesyalista ay susi. Pwede silang gumawa ng simpleng pagsusuri para makita kung gaano kahusay gumagana ang inyong pantog. At para sa mga lalaki, masuri ang inyong prostata. Pangalawa, iwasan ang mga nakakairita sa pantog. Malaking bagay ito. Ang ilang pagkain at inumin ay nagpapalala sa magalaw na pantog. Simula sa hapon, iwasan ang caffeine-kape, tsaa, soft drinks, alak, maaanghang na pagkain, maasim na pagkain tulad ng kamatis at mga artipisyal na pampatamis. Para sa marami, ito lang ay sapat na para malutas ang problema. Pangatlo, bladder training para sa OAB. Ito ay behavioral therapy. Kapag naramdaman ninyo ang pagnanais na umihi, huwag tumakbo. Tumayo ng tahimik, huminga ng malalim, at maghintay ng 5 minuto. I-contract ang inyong pelvic floor muscles, Kegel. Ang pagnanais ay madalas nalilipas. Sa dahan-dahang pagpapahaba ng oras sa pagitan ng pag-ihi, sinasanay ninyong muli ang inyong pantog na maghawak ng mas marami. Pang-apat, double voiding para sa BPH. Mga tay, subukan ninyo ito. Pagkatapos ninyong umihi, manatili sa inidoro, mag-relax ng 30 segundo at subukang umihi ulit. Madalas kayong magugulat na may mailalabas pa kayong kaunti. Nakakatulong ito na mas maubos ang laman ng pantog. Panglima, mga medikal na opsyon. May mga mahuhusay at ligtas na gamot na nagpaparelax sa pisil ng prostata at nagpapaganda ng daloy ng ihi. Ikalawa, ang nakatagong magnanakaw ng tulog or sleep apnea. Ang susunod na ito ay napakakaraniwan at nakababahala na madalas ay hindi nadidiagnose. Ito ay isang kumpletong pagbabago ng pananaw. Paano kung hindi kayo nagigising dahil kailangan ninyong umihi? Paano kung nagigising kayo dahil tumigil kayo sa paghinga? At sa sandaling iyon ng paggising, napansin nyo lang ang inyong pantog. Ito ay obstructive sleep apnea o OSA. Tanungin ang inyong sarili o ang inyong katabi sa pagtulog. Humihilik ba kayo? Hindi lang mahinang hilik, kundi malakas at talamak na hilik. Sinabihan na ba kayo ng inyong asawa o kasama sa bahay na kayo ay naghahabol ng hininga, nasasamid, o tumitigil sa paghinga habang tulog? Ito ang numero 1 senyales. Nagigising ba kayo? Natuyo ang bibig o masakit ang ulo? Pagod? Napagod ba kayo buong araw kahit naka 8 oras kayo sa kama? Nakakatulog ba kayo habang nanonood ng TV o nagbabasa? Madalas ba kayong magising nang biglaan na kumakabog ang dibdib at pagkatapos ay makaramdam ng pagnanais na umihi? Napaka-interesante nito. Kapag meron kayong OSA, ang malambot na tissue sa inyong lalamunan ay nagre-relax at bumabagsak na humaharang
sa inyong daanan ng hangin. Tumitigil kayo sa paghinga ng 10, 20 o kahit 30 segundo. Nararamdaman ng inyong utak ang emergency na ito ng kawalan ng oxygen at magpapadala ng adrenaline para iligtas kayo. Ang adrenaline na ito ay puwersahang gigising sa inyo ng may pagsinghap. Nangyayari ito ng 12 o kahit daan-daang beses sa isang gabi. Hindi ninyo namamalayan ang karamihan sa mga maliliit na paggising na ito, pero hinihila kayo nito mula sa malalim na tulog. Ginagawa ng prosesong ito ang dalawang bagay para mapaihi kayo. Una, ginigising kayo nito. At kapag gising kayo ng 3:00 ng madaling araw, mapapansin ninyo ang anumang pakiramdam kasama na ang kalahating punong pantog at magdedesisyong umihi para sigurado. Pangalawa, lumilikha ito ng sunod-sunod na reaksyon ng hormones. Ito ang tunay na salarin. Ang gabi-gabing pakikipagbuno para sa hangin ay naglalagay ng matinding stress sa inyong puso. Iniisip ng inyong puso na ito ay problema ng sobrang likido. Bilang tugon, naglalabas ito ng partikular na hormone na tinatawag na ANP na ang tanging trabaho ay sabihan ang inyong mga bato na magbawas ng tubig. Kaya ang inyong sariling katawan ay aktibong gumagawa ng mas maraming ihi sa gabi bilang direktang tugon sa inyong krisis sa paghinga. Una, kausapin ang inyong doktor tungkol sa sleep study. Ito lang ang paraan para makasigurado. Ang inyong paghilik at pagkapagod ay mga medikal na sintomas. Pangalawa, positional therapy. Ang sleep apnea ay halos palaging mas malala kapag natutulog ng nakatihaya. Subukang matulog ng nakatagilid. Isang karaniwang trick ay kumuha ng lumang t-shirt, isuot ito ng pabaliktad at lagyan ng tennis ball ang bulsa na tinahi sa likod sa pagitan ng inyong mga paypay. Kung gugulong kayo patihaya, ang hindi komportableng pakiramdam ay magpapagulong sa inyo pabalik sa tagiliran. Pangatlo, ayusin ang pamumuhay. Ang osa ay malakas na nauugnay sa labis na timbang. Ang pagbabawas kahit 10 ton ng inyong timbang ay makabuluhang makakabawas o sa ilang kaso ay tuluyang mag-aalis ng sleep apnea. Iwasan din ang alak bago matulog dahil lalo nitong pinaparelax ang kalamnan ng inyong lalamunan. O magpagamot gamit ang CPAP. Kung kayo ay na-diagnose, ang pangunahing lunas ay ang CPAP machine. Nagbibigay ito ng banayad na daloy ng hangin na nagpapanatiling bukas sa inyong daanan ng hangin. Ito ay nagbabago ng buhay. Tanungin ang sinumang gumagamit nito. At para sa marami, ang kanilang nocturia ay nawawala sa unang linggo pa lang ng gamutan. Unaang master switch o mababang vasopressin ay ADH. At heto na tayo sa numero 1 dahilan. Kung naalis na ninyo sa listahan ang iba o kung kayo ay higit sa 10 anyos, ito ang pinakamalamang na sanhi. Ang problema ay hindi ang inyong mga binti, ang inyong asukal, ang inyong pantog o ang inyong paghinga. Ang problema ay isang simpleng pagbabago sa hormones sa inyong utak dulot ng pagtanda. Ang salarin ay ang hormone na tinatawag na antidiuretic hormone ADH na kilala rin bilang vasopressin. Ang kondisyong ito ay tinatawag na nocturnal polyuria na ang ibig sabihin ay masyadong maraming ihi sa gabi.
Ang pangunahing sintomas ay mataas na dami ng ihi sa gabi. Hindi kayo nagigising para umihi ng kaunti lang. Nagigising kayo ng 2, 3 o 4 na beses na puno o halos sumabog ang pantog sa bawat pagkakataon. Pwede ninyong mapansin na marami lang talaga kayong ginagawang ihi pero mas lumalala ito sa gabi. Isang magandang pagsubok ay sukatin ang inyong ihi. Kung ang kabuuan ng inyong ihi sa gabi ay higit sa 1/3, 1/8 putin ng inyong kabuuang ihi sa loob ng 24 oras. Iyan ang textbook na kahulugan ng nocturnal polyuria. Ito ang pinakasimpleng intindihin. Isipin ang inyong mga bato bilang isang dam o prinsa na may mga pinto. Sa araw bukas ang mga pinto at sinasala ng inyong mga bato ang inyong dugo, pinapalusot ang sobrang tubig ihi. Sa gabi, kapag natutulog kayo, dapat maglabas ang inyong utak ng espesyal na hormone na ADH o vasopressin. Ang hormonan na ito ang operator ng dam sa gabi. Ang trabaho nito ay maglakbay papunta sa inyong mga bato at sabihin sa kanila, isara ang mga pinto. Gabi na. Kailangan nating magtipid ng tubig. Bagalan ang paggawa ng ihi hanggang umaga. Ito ang dahilan kung bakit ang isang malusog na tao ay nakakatulog ng 8 oras nang hindi kailangang umihi. Heto ang problema. Habang tayo ay tumatanda, ang ating mga utak ay madalas nagiging hindi na gaanong mahusay sa paggawa ng hormone na ito sa gabi. Ang operator ng dam ay hindi sumisipot sa kanyang shift o kaya ay nakakatulog. Bilang resulta, ang mga pinto sa dam ay nananatiling bukas. Ang inyong mga bato ay hindi nakakatanggap ng signal na magbagal. Patuloy lang silang gumagawa ng ihi sa antas na pang-araw sa buong magdamag. Ang inyong pantog ay napupuno ng paulit-ulit. Dahil ito ay problema sa produksyon ng likido, dapat natin itong pamahalaan gamit ang timing ng likido. Una, ang 2-hour fluid curfew. Ito ang inyong pinakamakapangyarihang sandata. Dapat ninyong itigil ang pag-inom ng lahat ng makabuluhang likido 2 hanggang 3 oras bago dumapo ang inyong ulo sa unan. Hindi ito opsyonal. Ang kaunting lagok ng tubig para uminom ng gamot ay pwede. Ang isang baso ng tubig, isang tasa ng tsaa o baso ng gatas ay isang sakuna. Pangalawa, ang 3-hour food curfew. Tandaan, ang pagkain ay likido. Ang isang malaking mangkok ng sabaw, makatas na dalandan, isang hiwa ng pakwan o isang mangkok ng ice cream bilang merienda sa gabi ay kasing sama ng isang baso ng tubig. Sundin ng relihiyoso ang bawal kumain sa loob ng 3 oras bago matulog. Gusto ninyong matulog na anyana ang inyong tiyan at pantog ay kasing walang laman hanggat maaari. Pangatlo, bantayan ang inyong asin. Ang hapunan na maalat tulad ng pritong daing tuyo o sausawan na tuyo at patis ay magpapauhaw sa inyo buong gabi. Iinom kayo ng mas maraming tubig at ang asin na iyan ay magiging dahilan para ilabas ng inyong katawan ang likido mamaya sa gabi. Kumain ng hapunang mababa sa asin. Pang-apat, opsyon na medikal. Kausapin ang inyong doktor. Kung ang mga pagbabagong ito sa ugali ay hindi sapat, mayroong medikal na solusyon. Kausapin ang isang urologist. Mayroong inireresetang gamot, isang spray sa ilong o tableta na natutunaw sa ilalim ng dila
na tinatawag na desmopressin na isang synthetic na bersyon ng eksaktong hormone na iyon. Ito ang operator ng dam sa loob ng bote. Napakabisa nito para sa partikular na kondisyong ito. Ito ay basic endocrinology. Ang pagbabago sa hormone na ito ay isa sa mga pinakapinag-aralan at naiintindihang bahagi ng geriatric urology. Ang mga rekomendasyon para sa mahigpit na paglilimita ng likido ay ang unang linya ng depensa. Binibigyan ninyo ang inyong mga bato ng kapaligiran na mababa sa likido bago mag-out ang operator ng dam. Ayan na po ang 5 pinakakaraniwang dahilan kung bakit hindi kayo nakakatulog ng diretso sa gabi. Ngayon, gusto ko namang marinig mula sa inyo. Pakiusap na maglaan ng sandali at ibahagi ang inyong kwento sa comments sa ibaba. Base sa mga paglalarawang ito, alin sa mga dahilang ito sa tingin ninyo ang sanhi ng inyong gabi-gabing pagbangon? Kapag ibinahagi ninyo ang inyong karanasan, hindi lang kayo nakakatulong sa amin, kundi maaari rin kayong makatulong sa iba sa komunidad na ito na nagbabasa at pakiramdam ay nag-iisa sa paghihirap na ito. Mahalagang aral. Ang pag-aalaga sa ating pagtulog ay pag-aalaga sa ating buhay. Huwag nating ipagsawalang bahala ang mga senyales ng ating katawan dahil lamang sa tayo ay tumatanda na. May magagawa pa tayo para guminhawa ang ating pakiramdam. At panghuli, kung nakita ninyong mahalaga ang impormasyong ito at gusto ninyo ng higit pang praktikal, walang paligoy-ligoy na payong pangkalusugan para sa mas maayos na pamumuhay pagkatapos ng edad 50, paki-subscribe sa channel at i-click ang notification bell. I-share nyo rin po ito sa inyong mga kumare at kumpare. Tandaan, ang pag-unawa sa bakit ay ang unang hakbang sa paghahanap ng solusyon. Maging pasensyoso sa inyong katawan. Kausapin ang inyong doktor at subukan ang mga tips na ito. Deserve ninyong makatulog ng mahimbing. Mag-ingat po kayo palagi.